Welcome back to pelikula ni Mang Tom. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang action drama film na pinamagatang The Last Samurai. Na nirelease noong 2003. Nagsisimula ang kwento na may isang lalaki nagsasalaysay ng isang alamat kung paano ginawa ang Japan. Sa kanyang paniniwala na ang Japan ay galing sa mga magigiting na lalaki na handang magsakripisyo ng kanilang buhay para sa kanilang sariling bayan. Nagsimula ang pelikula na may isang lalaking nakaupo sa bukid parang nagdadasal. Sa kanyang meditation, nakakita siya sa kagubatan ng mga tao nakikipaglaban sa isang tigre sa kagubatan at pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata. Sa kabilang dayo ng mundo sa Amerika, kung saan may nakaupong isang lalaki. Tinatawag ang lalaking ng announcer sa background. Sinasabi ng announcer kung ano ang kaganapan at sinasabi tungkol sa tunay na pambansang bayani ng Amerika, habang ang lalaki ay umiinom ng kanyang alak. Tinatawag ng announcer ang pangalan ng lalaki na si Kapitan Nathan Aldrin. Inaasahan siya ng lahat ng tao na nanonood ngunit hindi siya tumayo sa kanyang upuan. Nag-excuse ang announcer at humingi ng tawad na bigyan ng ilang sandali si Kapitan Nathan. Disappointed ang announcer kay Nathan at sinabi sa kanya nito na ito ang huli niyang pagpe-perform sa entablado. Tumayo si Nathan at pumunta sa stage. Ipinakita ni Nathan sa lahat na nanonood ang kanyang baril na ayon sa kanya na nagpanalo sa pagsakop sa kanluran. Ikinwento niya ang tungkol sa mga nasawi niyang kasama sa digmaan at ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang kanyang baril. Nagkarga ito ng bala sa baril at nagpaputok ng walang intensyong saktan ang sinuman. Ibinato niya ang baril at saka umalis. Lumabas siya sa backstage at may isang matandang lalaki na naghihintay sa kanya, pumapalakpak ito sa kanya dahil sa kanyang performance sa entablado. Nakilala ni Nathan si Zeb. Si Zeb ay isa siya niyang kaibigan at kasama sa digmaan. Habang naglalakad silang dalawa, nag-propose si Zeb ng trabaho para sa kanila na maganda raw ang kita. Tinanong ni Nathan kung ano ang trabaho ngunit ang sabi lang ng matanda ang trabahong ito ay kayang-kaya niya. Pumasok silang dalawa sa isang restaurant at pagkatapos ay may sundalo na nakaupo doon at binati siya. Nakilala niya ito, ang kanyang koronel. Pinakilala ni Coronel Bagley ang lalaking nagngangalak, Omura, na nagsasabing mula sa Japan. Gustong sanayin ng bansang Hapon na ang kanilang sundalo gamit ang kakayahan at taktika ng mga sundalong Amerikano upang patumbahin ang Japanese samurai. Inalok si Nathan ni Omura ng $400 kada buwan ngunit nagsabi si Nathan na dapat ito ay $500. At may karagdagan na $500 kung tapos na ang kanilang trabaho. Pagkatapos ay tumayo si Nathan ngunit sinundan siya ng koronel upang itanong kung ano ang problema. Sumagot si Nathan na papatayin niya kung sino man kailangan patayin sa halagang $500 pero malugod niyang papatayin si Coronel Bagley ng libre. Naglakbay si Nathan at nakarating sa Yokohama, ang daungan ng mga sasakyang pangdagat sa Japan. Sinalubong siya ng isang lalaking nagngangalang Graham. Ipinaliwanag ni Graham kung paano ang lungsod ay tahimik noon at ngayon ay kasing abala ng mga tao. Sumakay sila sa sasakyan na hinihila ng 2 tao. Ipinaliwanag ni Graham na ang Emperor ng Japan ay kumuha ng iba't ibang mga propesyonal mula sa silangan tulad ng mga arkitekto, mga inhinyero at ngayon ay kumuha sila ng mga mandirigma kagaya nila. Papunta na sila sa emperador para batiin siya at pinasalamatan sila ng emperador sa pagtanggap ng trabaho. Si Nathan kasama si Zeb ay nagsimulang sanayin ang mga sundalong Hapones. Si Nathan ay interesado sa pinuno ng samurai na pangalan na Katsumoto. Ang samurai na ito ay sikat sa Japan. Tiinuturing na isang bayani dahil hindi siya gumagamit ng anumang baril sa paglaban. Pagkatapos ng training ay pumunta na silang tatlo patungo sa kanilang tinutuluyan. Curious si Nathan, tumitingin siya sa ilang librong Hapones tungkol sa samurai. Humingi si Graham ng isang halimbawa kung paano niya ang mga Amerikanong Indian gawin ang pagbabalat ng antay sa kanilang mga kaaway. Noong una ay nag-alinlangan si Nathan kung gagawin niya ito o hindi. Ganon pa man sinimulan nitong ilarawan pagbabante kay Graham na siya ay babalatan sa ganoong paraan kung hindi niya ma-translate ang aklat sa tamang panahon. Ngunit habang naglalarawan si Nathan tungkol sa pagbabalat, nag-flashback ang kanyang mga alaala kung paano nila pinatay ang mga Indian, ang iba ay babae at karamihan sa kanila ay mga bata na inosente. Nagpaputok sila ng walang pag-aalinlangan habang ang mga inosente ay tumakbo para masagip ang kanilang buhay. Nakipagtalo si Nathan kay Coronel Bagley na ang mga Indian na iyon ay walang kinalaman sa rebelyon. Ngunit iginiit ng koronel na dapat nilang patayin ang mga ito ayon sa utos sa kanila. Walang choice si Nathan kundi sumunod. Bumalik siya sa kanyang realidad na maluha sa kanyang nagawa. Bumalik na sila sa pagsasanay at binanggit ni Nathan na maswerte sila na iisang direksyon lang ang pinupuntirya ng mga sundalo pero walang tumama sa target.
Pumunta siya sa isang kawal at tinuruan na papano ang tamang paraan para magpaputok ng baril, natamaan ng kawal ang bullseye dahil dito. Papalapit na si Omura at tinawag si Nathan. Sinabi ni Omura na si Katsumoto ay parating sa isang partikular na probinsya. Sinabi ni Nathan na hindi pa handa ang mga sundalo ngunit iminungkahi ng koronel na ang mga rebelde walang kahit anong baril at gamit lang nila ay mga samurai. Kinuha ni Nathan ang kanyang baril at sinabi niya sa sundalo na tamaan ang bullseye sa tabi niya, at kung hindi, siya ang magpapaputok pabalik dito. Natakot ang sundalo pero pinipilit siya ni Nathan sa pagbaril sa kanyang sombrero. Ganun pa man ang sundalo ay tumira at hindi niya nataman ang target at si Nathan. Nag-walkout si Nathan at sinabi niya kay Omura at koronel na hindi pa handa ang mga subdolong Hapones. Ngunit iginiit ng koronel na sila ay pupunta upang labanan at hanapin si Katsumoto kaumagahan. Kinabukasan, sila ay naglalakbay pababa sa probinsya at ang mga bahay dito ay nasusunog. Tinanong ni Graham si Nathan kung paano nila hanapin ang samurai, sinagot siya ni Nathan na hindi sila ang maghahanap ngunit ang samurai ang hahanap sa kanila. Narating nila ang lalawigan ng Yoshino at inutusan niya ang mga sundalo na maghanda sa labanan. Habang sumisigaw si Nathan na ikarga ang kanilang mga sandata, marami sa kanila ay nanginginig at ang ilan ay wala alam kung ano ang dapat gawin dahil lahat sila ay natatakot sa mangyayari. Tensyonado ang mga ito kapag naririnig nila ang hiyawan ng mga samurai. Nang makita ang mga kalaban sinabi ni Nathan na makinig sila sa kanyang utos ngunit ang ilang ay bumaril kaagad dahil sa takot. Dahilan dito walang silang oras para sa pag-reload. Karamihan sa mga sundalo ay tumatakbo habang ang mga samurai kasama ang kanilang mga kabayo ay umaatake. Habang nagaganap ang digmaan tumakbo ang general habang nakikipaglaban si Nathan at ang kanyang kasamang si Zeb. Si Zeb ay nasibat ng isang samurai at pagkatapos ay bumaba ang samurai sa kanyang kabayo upang tapusin si Zeb ng kanyang katana. Napalingon si Nathan at nahulog siya sa kanyang kabayo pero lumalaban pa rin kahit siya ay nasugatan sa iba't ibang sibat. Nakita siya ni Katsumoto, ang pinuno ng samurai. Pinagmamasdan nito si Nathan habang ito'y lumalaban. Isa sa mas mataas na posisyon mula sa samurai ang nagsabi na siya ang papatay kay Nathan. Pero nagawa ni Nathan na patayin ang samurai. Gusto saktan si Nathan ng ibang mga samurai pero inutusan sila ni Katsumoto tigilan ito at kunin siya ng buhay. Tinanong ng ibang mga mandirigma si Katsumoto kung bakit pinapanatiling buhay si Nathan. Ang sinagot niya ay haharap sila sa digmaan at dapat silang matuto mula sa isang bagong kaaway. Ginagamot ng babaeng nagngangalang Toko ang kanyang mga sugat at inaalagaan siya. Kinuha si Katsumoto ang diary mula sa bag ni Nathan. Nagising si Nathan sa kanyang mga alaala kung paano nila pinatay ang mga Indian noon. Ilang araw na ang nakalipas at tagalong na si Nathan. Pinagmamasdan niya kung paano nabubuhay ang mga rebelde at kung paano sila nagsasanay sa kanilang preparation sa pandigma. May nag-escort sa kanya papunta kay Katsumoto na nasa isang templo. Nag-usap ang dalawa. Tanong ni Nathan kung sino ang kanyang pinatay at tinanong din kung sino ang nag-aalaga ng kanyang mga sugat. Sagot ni Katsumoto ang samurai na naka-red suit na pinatay niya ay ang kanyang bayaw at ang babae na nag-aalaga sa kanya ay ang kanyang kapatid. Asawa ng kanyang pinatay. Bumalik si Nathan sa templo at nagtanong kung ano ang gusto ni Katsumoto sa kanya at sinasabi na gusto niyang makilala ang kanyang kaaway dahil pareho silang estudyante ng digmaan. Tinanong ni Katsumoto si Nathan kung siya ang commander na sumikop sa mga Indian, sinabi niya na siya ay isang kapitan lamang na nasa gitnang ranggo. Tinapos ni Katsumoto ang usapan habang nagsusulat siya sa papel. Sa paglipas ng panahon, napakaraming bagay ang natutunan ni Nathan, ang disiplina, ang kagandahang loob at kung paano sinasanay ng lahat ang kanilang hinahangad at isang bagay na natutunan niya na ang salitang samurai ay nangangahulugang maglingkod. Isang gabi habang nanood ang buong bayan ng teatro, dumating ang mga ninja para patumbahin si Katsumoto. Malapit nang matalo si Nathan, ngunit matapang na kinuha ng anak ni Toko ang espada ng kanyang ama para lambal sa ninja. Kinuha ni Nathan ang isang kutsilyo na pumatay sa kanyang kalaban. Si Nathan at Katsumoto ay naglalaban ng magkatabi upang talunin ang mga assassin. Tagsibol na, sina Nathan at Katsumoto ay nag-uusap tungkol sa tula, sinasabi ni Katsumoto na kung ang nais ng emperador ay patayin siya, kailangan lang niyang personal na iutos. Dito nalaman ni Nathan na ang emperador ay hindi laban kay Katsumoto ngunit ito ay utos ni Omura. Sinabi ni Katsumoto na dapat na siyang magtanong kay Emperador Meiji. Nasa kampo na ngayon si Nathan, habang nakikipag-usap ang emperador kay Katsumoto. Tinatanong siya ng emperador kung ano gagawin upang iligtas ang kanyang mga tao.
At ang sagot ni Katsumoto sa emperador ay dapat ang emperador ang maghahanap ng solusyon dahil biniyayaan siya ng karunungan. Sa kabilang banda, si Nathan ay tinatanong tungkol sa pamumuhay ng mga samurai, partikular na ang mga hukbo. Ngunit tumugon lamang siya na hindi niya alam dahil siya ay isang bihag lamang. Humingi ng privacy si Omura kay Nathan at pinag-usapan niya ang tungkol sa pamumuno niya sa mga sundalo ng Japan. Sinabi niya na magkakaroon sila ng bago kontrata tungkol dito. Umalis si Nathan at inutos ni Omura ang isa sa kanyang tauhan na dapat niya'y lang patayin kaagad si Nathan kapag nakipag-ugnayan siya kay Katsumoto. Sa pagkakataong ito, puminto na ang rebelyon at ang mga samurai ay nasa lahat ng dako ng Tokyo. Papasok na si Katsumoto sa konseho ng Japan. Ngunit sinabi ni Omura na hindi niya dapat dalhin ang kanyang katana o espada sa loob ng silid. Ang sabi niya at gagawin lamang niya ito kapag sinabi ito ng emperador. Ang emperador ay hindi nagsalita at sinabi ni Omura na dapat ihatid palabas si Katsumoto. Nasa kwarto si Katsumoto at sasaksakin na sana siya ng lalaki ng kutsilyo pero binigay sa kanya ang kutsilyo at sinabi na gawin niya ang seppuku, isang paraan pagpatay sa sarili sa pamamagitan ng paglaslas ng tiyan. Sa labas, tinambangan si Nathan ng mga lalaki ngunit nakalaban ito. Pumunta si Nathan sa lugar kung saan nakakulong si Katsumoto. Sinabi niya na dapat silang umalis sa lugar at siya ay maligtas. Nang malapit na silang makatakas, hinahabol sila ng mga gwardya gamit ang mga baril. Karamihan sa kanila ay dumaan sa tulay ngunit ang anak ni Katsumoto ay naiwan at siya ay binaril. Sinubukan siyang iligtas ni Nathan ngunit siya ay nasa masamang kalagayan. Puno ng kalungkutan ang mga mata ni Katsumoto nang makita niya ang anak na namamatay sa mga sugat. Sinabi ng kanyang anak na dapat nilang iwan siya para matapos ang kanilang layunin na tumakas. Inabot ng ilang minuto para makapagdesisyon si Katsumoto na iwanan ang kanyang anak. Habang tumatakas ang iba, pinapanood ni Nathan ang anak na lumalaban gamit ang kanyang palaso. Bumalik na sila sa kanilang nayon galing sa madugong digmaan. Inihanda ng buong nayon ang kanilang sarili. Sinabi ni Nathan kay Katsumoto ang digmaan tungkol sa Persia. Isang maliit na bilang ng mga sundalo na nakipaglaban sa libu-libong mga kaaway. Iminungkahi ni Nathan na kailangan nilang gawing lumapit ang kanilang mga kaaway sa kanila para makipaglaban sa kanilang mga katana o samurai. Sa araw na paglaban sinabi ni Taka na isang karangalan kung maisuot niya ang pulang baluti o armor na iniwan ng kanyang asawa. Binihisan siya ni Taka. Handa na ang mga samurai na lumaban. Libu-libong sundalo ang naroon. Nagbatian sila at hindi makapaniwala ang koronel na nakikita niya si Nathan kasama ang mga samurai. Sinabi lang ni Nathan na matutuwa siya kung sila mangkite sa field at maglaban. Ang bawat tropa ay nasa kanilang mga posisyon. Ang rehimeng Hapones ay mayroong mga kanyon at modernisadong baril. Sinimulan ng rehimeng Hapon ang pag-atake sa kanilang kanyon at walang mabaigo sa mga samurai. Nanatili silang matapang na nakatayo. Ang pangalawang pag-atake ng kanyon ay inilunsad at nagsanhi ng pinsala sa mga samurai. Umatras ang samurai na bahagi rin ng plano upang ang rehimeng Hapones ay lumapit. Ang plano nila ay naging matagumpay. Sila ay nagtago. Sinabi ni Nathan na dapat nilang hintayin ang mga sundalo magkarga ng kanilang mga reple at kapag nangyari iyon, oras na nila umatake sila. Ang lahat ng matapang na samurai ay lumalaban sa mga lalaking may baril. Lumalaban pa rin sila kahit sila ay natama ng mga bala. Halos mapuno ng dugo ang bukid. Isang malaking tropa ng rehimeng Hapones ang parating sa kanila at iilan na lamang silang samurai ang natitira. Kahit sila ay kakaunti, napagdesisyonan nilang umatake at harapin ang mga kalaban. Nang malapit na sila sa mga sundalo na saktan ng husto si Katsumoto. Isa sa mga opisyal ng rehimeng Hapones ay nag-utos na itigil ang pagpapaputok. Sinabi ni Nathan kung handa na si Katsumoto. Tinulonggan ni Nathan si Katsumoto na saksayin ang sarili, ito ang paraan na gusto ni Katsumoto na mamatay. Ang huling makikita ni Katsumoto ay ang kagandahan ng mga Sukora. Lumuhad ang mga tropa ng sundalo sa pagkamatay ni Katsumoto bilang respeto dito. Matapang na pinuntahan ni Nathan si Emperador Meiji habang nagsasagawa ng isang seremonyang kasunduan sa mga Amerikano ngunit pagkatapos ay natigil ito habang iniaalok niya ang katana o espada ni Katsumoto. Sinabi ni Omura na si Nathan ay isang kaaway. Sinabi ni Nathan na malugod niyang tatanggapin ang kanyang kamatayan kung iyon ang nasa isipan ng emperador. Kinuha ni Emperador Meiji ang espada at ito'y nagdesisyon na kanselahin ang seremonya ng kasunduan. Inutos ni Omura na itigil ang kabaliwan ng emperador. Nagtatapos ang kwento sa pagsasalaysay sa nangyari kay Nathan.
Ang ilang mga haka-haka ay nagsasabi na siya ay namatay sa kanyang sugat at ang ilan naman ay nagsasabi na bumalik siya sa Amerika. Ngunit kakaunti ang may alam na pumunta siya pabalik sa nayon kung saan niya nakilala si Taka. Maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan Bingo ang sang pelikula ni Mang Tom. Hanggang sa muli, maraming salamat.